Sa nakaraang video, nang marinig ang boses ni Professor Zinan na inuutusan silang maupo, nakilala ni Ban Yuan ang boses na iyon mula sa duel nila ni Erecto. Nang magsimula ang klase, ipinaliwanag ni Zinan ang simpleng layunin nito, upang maunawaan ang pinagmulan ng tore at ng mga constellations. Sa pagdating ng mga bagong juniors sa klase, nagsimula ng magkwento ang professor tungkol sa tore. Ipinahayag niyang kahit mukhang isang malaking estruktura ng bato ang tore, wala itong pagkakaiba sa isang buhay na organismo. Ipinaliwanag ni Zinan sa mga estudyante na habang umaakyat sila sa tore, makakaharap sila ng mga hamon, makakakita ng mga nakatagong yaman, at matutuklasan ang mga lihim. Maaaring magmukhang pagkakaroon ng gantimpala matapos maglinis ng isang kwarto, ngunit iba ang kaso dito. Hindi nila makikita ang mga gantimpala. Sa halip, ang tore ang maghahanda sa kanila. Pipiliin ang mga pinakamahusay na umaakyat. Kapag may mas magagandang gamit, mas kakaibang mga yaman ang lalabas, at mas maraming transcendent miracles ang magpapakita. Hinahanap ng tore ang mga nagsusumikap na maunawaan ito. Ibinubunyag nito ang mas maraming lihim sa mga nakakaintindi dito, isang pangunahing kondisyon para sa mga matatalinong nilalang na may kakayahang mag-isip ng mas mataas. Habang nakikinig sa buong paliwanag, nahanap ni Ban Yuan na hindi ito kapanipaniwala. Isang marupok na sistema na kayang baligtarin ng isang hindi pangkaraniwang intruder gamit ang hindi tradisyonal na daan. Ang tore ay buhay, nag-iisip, at pumipili ng mga umaakyat. Lahat ng iyon ay parang kathang-isip lang, tulad ng paniniwala sa Santa Claus. Ngunit sa mga sandaling iyon, naalala ni Ban Yuan ang isang bagay. Ang email ay ipinadala sa mga estudyante bago ang pagpasok ng intruder sa tore. Dahil dito, inisip nila na ang kakaibang pangyayari na may kinalaman sa mga gagamba sa ika-4 na palapag ay dulot ng intruder. Pero nang mas pag-isipan ito, naging kakaiba ang hirap mula pa sa unang palapag. Ang nilalang na tinalo si Luis ay tiyak na isang elite level na monster. Kung nagsimulang kumilos ng kakaiba ang tore lamang matapos nilang marating ang ika-4 na palapag, nang dumating ang intruder, hindi maiintindihan kung bakit kakaiba na ang mga palapag bago yun. Naramdaman ni Ban Yuan ang pag-aalala, nagtataka kung anong nangyari. Habang nire-reflect ang mga sinabi ni Zinan na ang tore ay isang buhay na organismo, nakabuo si Ban Yuan ng isang hypothesis. Baka kung baguhin nila ang kanilang palagay tungkol sa tore, hindi nagbago ang hirap dahil sa isang intruder, kundi dahil nagsimula na silang umaakyat at tila ang tore mismo ang pumili ng level ng hirap na kanilang haharapin. O baka ito ay nangyari dahil siya, isang inapo ng may-ari ng tore, ay nagsimula ng umakyat. Sa dami ng posibleng paliwanag, halos mawala ng isip si Ban Yuan. Nakita ni Zinan kung paanong naapektuhan ng kanyang mga salita ang bagong estudyante at lihim ng ngumiti. Sa wakas, nagdesisyon si Ban Yuan na tumigil sa sobrang pag-iisip. Kung totoo man ang sinasabi ng professor, wala nang mas magandang sitwasyon kaysa rito. Sa pinakamalala, haharapin siya at ang kanyang klase sa mga hindi matatawarang hirap. Tulad ng kasabihang, malalaking panganib, malalaking gantimpala, at ang mga gantimpala na inihanda ng tore ay nasa ibang level. Matapos mag-isip ng matagal, napagtanto ni Ban Yuan na hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang konseptong nananatili sa hangin. Sa mga sandaling iyon, hinayla siya ng professor mula sa kanyang mga pag-iisip. Natuklasan mo na ba? Tanong ni Zinan. May isang barrier sa paligid na ito. May mga estudyante na hindi ito napapansin kahit taon na ang lumipas. Ang katotohanang nakita mo ang orb na ito sa iyong unang araw ng klase ay nagpapakita na ang iyong intuition ay talagang matalim. Hindi alam ni Ban Yuan kung anong orb ang tinutukoy ni Professor Zinan. Ngunit ginamit ng Vice Director ang pagkakataong ito upang ipakita kung bakit karapat-dapat ang mga first-year students mula sa Class 11 na makasali sa kanyang klase. Itinaas ni Zinan ang kanyang kamay at sanhi ito ng isang malaking purple orb na lumabas mula sa kisame. Nakatayo sa tabi ng orb na mas malaki pa sa kanya, tinanong si Ban Yuan ng isang katanungan. Ano ang nakikita mo sa sphere na ito? Tanong ni Zinan. Ang sphere ay naglalabas ng isang hindi masukat na purple na kapangyarihan na hindi pa kayang matukoy ng kakayahan ni Ban Yuan sa wika. Sa wakas, inamin ni Ban Yuan na wala siyang nakikita sa orb. Inutusan siya ni Zinan na mag-focus pa ng kaunti at tingnan ulit. Muling walang nakita si Ban Yuan, ngunit iginiit ni Zinan na mag-concentrate pa siya ng mabuti.
Kailangan may makita siyang kahit ano. Hinimok siya ni Zenon na tuklasin ang mga lihim ng orb. Habang ang hindi masukat na mga hindi kilalang kapangyarihan ay umiikot sa loob ng orb, isang madilim ngunit kumikislap na puwersa ang nagsimulang magpakita sa loob nito. Lumuwa ang mga mata ni Ban Yuan nang sa wakas ay makita niya ang mga konsepto sa loob nito, barrier, separation, protection. Higit pa sa mga konseptong ito, hindi na niya matukoy ang iba pang detalye. Satisfied si Zenon at inutusan siyang magpahinga. Nagbigay ng maliit na ngiti si Zenon. Nakita niyang natuklasan ni Ban Yuan ang tatlong pangunahing kakayahan ng orb, na nagpapatunay na siya ay hindi ordinaryo. Ngayon, naintindihan niya kung bakit sobrang binibigyan ng pansin ng director ang batang ito, na pinapahid ang mga mata sa pagod. Frustrated dahil hindi niya nasunod ang hinihingi ng mas mahusay, tinanong ulit ni Zenon si Ban Yuan. Naunawaan mo ba kung anong orb ito? Tapat na inamin ni Ban Yuan na wala siyang ideya. Nang makita ni Zenon ang katapatan ni Ban Yuan, pinayagan siyang mag-isip at pag-isipan ang bagay na iyon sa ibang pagkakataon. Binanggit ni Zenon na ang lahat ng naroroon, parehong sa klase at sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ay dapat palawakin ang kanilang pag-iisip at paunlarin ang kanilang imahinasyon, dahil ang pagpapalawak ng isip ay direktang kaugnay sa pagpapalawak ng kapangyarihan. Sinabi niyang ang sinumang nagnanais gumamit ng kakayahan sa mas mataas na antas ay kailangang paunlarin ang kapangyarihan ng pag-iisip at ang lakas na nasa likod nito. Mahalaga ang pagyabong ng kakayahan mag-isip, na patuloy na mag-isip kahit na hindi agad makikita ang sagot. Hindi naiintindihan ni Ban Yuan kung anong koneksyon ng orb sa pag-iisip. Nagulat siya nang magkasunod na tinanong siya ni Zenon kung may kakayahan ba siyang kontrolin ang orb kung mayroon siyang mataas na kakayahang kognitibo o imahinasyon. Kakaibang sumang-ayon si Zenon at sinabi niyang tama si Ban Yuan. Isang araw, kapag naintindihan mo ang istruktura ng lahat ng bagay, na-analyze ito, at napaunlad ang kakayahang palawakin ang mga ito, ang orb na ito ay magiging daan upang maging isang pseudo-god ka, paliwanag ni Zenon. Nang marinig ito ng mga estudyante, na nahimik silang lahat, iniisip ang mga salitang iyon, maliban kay Ban Yuan na hindi masyadong interesado. Tumawa si Zenon at inamin niyang mahirap maunawaan ito ngayon, pero habang tumatagal, unti-unti nilang maiintindihan. Ito ang pangunahing materyal ng klase na direktang konektado sa Simulated War of Constellations. Pagkatapos ng klase, binigyan ng professor ang mga estudyante ng takdang aralin na mag-imagine ng mga posibleng aplikasyon ng kanilang natutunan. Hindi maiwasang magkamot ng ulo si Ban Yuan, nahirapan sa hirap ng nilalaman. Sinubukan niyang intindihin kung ano ang pagkakaiba ng isang pseudo-god sa isang tunay na Diyos at kung ano ang prinsipyo sa likod ng pagiging Diyos. Sa huli, nalamdaman niyang napakahirap ng klase, at iniisip niyang baka dahil ito sa fact na siya ay nag-aaral sa isang mas mataas na year level. Matapos mag-isip ng matagal, tinanong ni Ban Yuan kung tungkol saan ang klase. Nagulat si Light. Inisip niya na si Ban Yuan ang dapat nagtuturo sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Ban Yuan ang isang binatilyo na may blonde na buhok na nakatayo malapit sa kanila. Nabilib sila nang makita nila si Ortema at agad tinanong kung anong ginagawa nito roon. Mayabang na utos ni Ortema sa kanila na tumahimik, at siya raw ang magtatanong. Napansin ni Ortema na wala si Dako sa grupo at tinanong kung nasaan siya. Sa mga sandaling iyon, lumitaw ang hinahanap na si Dako. Hindi muna siya napansin ni Ortema, ngunit nang makita siya, parang hindi siya nagpakita ng pakialam. Nagbigay siya ng isang maliit na ngiti. Inisip ko may nangyaring seryoso, sabi niya. Hindi pinansin ng iba, lumapit si Ortema kay Dako at tinanong kung siya ba si Dako yan. Nang tanungin kung anong kailangan niya, sinabi ni Ortema na may kailangan siyang pag-usapan sa kanya. Habang nagbubuntong hininga si Dako, tinanong siya kung gusto ba ni Ortema ng isa pang duel. Sabi niya kung ganun, hindi siya hihinto sa kanya. Kahit mahirap lumaban sa loob ng academy, napahapdi ang labi ni Ortema sa inis. Pero sa isang iglap, lumuhod si Ortema. Hindi ako narito para maghamon sa iyo ng duel, sabi niya. Mula sa wala, bigla na lang siyang naglabas ng isang bouquet ng mga bulaklak. Dako yan, gusto ko sanang makipag-date sa iyo, sabi niya habang namumula. Napatigil lahat, hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nakatitig kay Ortema, halos mawalan ng kaluluwa si Dako sa pagkabigla. Walang makapaniwala na ang mayabang na si Ortema ay nahulog sa isang babae na tinalo siya.
Nagtaka si Ban Yuan kung anong klaseng panlasa mayroon ng isang tao para maganap iyon, dahil siya mismo ay tinalo na ni Dako ng maraming beses. Tanong ni Light kung hindi ba't siya mismo ang sumasagot sa tanong na iyon, na tinawag siyang masochist nang hindi maipaliwanag. Nagalit si Ban Yuan, at ang pakiramdam na iyon ay kumalat kay Russell. Dako naman ay nagulat sa hindi pagkakaintindi ni Ban sa puso ng ibang lalaki, kaya't muntik na niyang itanong kung anong plano ni Ortema, pero narinig nilang tatlo ang salitang, scheme. Lumingon sila kay Dako nang may pagkabigla, na siya namang nagpaisip kay Dako kung talagang hindi nila alam ang nangyayari. Tiyak na may plano si Ortema, ayon kay Dako, dahil walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ngunit hindi sumang-ayon si Ban Yuan. Wala, hindi totoo yan. I mean, ikaw ay sobrang ganda, biglang papuri ni Ban Yuan na ikinagulat ni Dako. Namula si Dako at napako sa pagkabigla, halos magalit sa sinabi ni Ban Yuan. Hindi mo ba alam ang ibig mong sabihin? Sabi ni Dako, inis na inis sa hindi pagkakaintindi ni Ban Yuan. Habang nagbabangayan sila, pinayuhan ni Light si Dako na huwag magpaloko kay Ban Yuan. Si Russell naman ay nag-isip kung may iba pang dahilan sa likod ng confessions ni Ortema. Binabasa niya ang ekspresyon ng mukha ni Ortema sa sandaling iyon. Habang nakatingin si Ortema na nakaluhod, pinaikit ni Dako ang kanyang mga mata at itinakwil si Ortema. Wala akong pakialam sa iyo. Wala akong interes sa iyo, kaya pumunta ka sa iba, sabi ni Dako. Tinawag niya ang grupo niya at umalis. Napansin ni Russell ang hitsura ni Ortema habang sila ay umaalis. Nakita niyang malungkot ang mukha ni Ortema. Habang nag-e-ensayo, nakatanggap si Ban Yuan ng bagong impormasyon. Dahil ipinakita na niya ang kanyang presensya sa maraming nilalang, ini-engrave nito ang kanyang pag-iral sa kanilang isipan. Na-unlock ni Ban Yuan ang bagong konsepto ng wika, charm at honor, na parehong tumaas sa 10 points. Nagulat si Ban Yuan, matapos lang niyang mag-upload ng bagong video sa kanyang channel. Nang tingnan ang mga detalye ng mga konsepto, nalaman niyang ang charm ay nagbibigay daan upang makuha at maimpluwensyahan ang iba, habang ang honor ay nagpapalakas ng kanyang dignidad sa pamamagitan ng pagiging kinikilala ng maraming nilalang. Hindi siya makapaniwala. Naisip ni Ban Yuan kung paano makakatulong ang mga konseptong ito para makaakyat sa tore. Nagtaka si Russell nang marinig niyang tinanong ni Ban Yuan kung may pagbabago ba sa mukha niya. Habang nahihiya, ibinaba ni Russell ang kanyang ulo at nag-reply, well, sa tingin ko ay sobrang gwapo mo. Nagulat si Ban Yuan at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sa kabilang banda, si Dako na nakikinig sa buong pag-uusap ay nagsimulang magalit. Bigla nilang narinig ang sigaw ni Light. Kasama ni Dako si Light sa training at tinamaan ng malakas na hangin sa likod si Russell. Binigyan ni Dako ng pansin ang dalawa na nag-flirt. Mag-focus kayo sa training, at pag nagpapahinga, magpahinga lang kayo, sabi ni Dako. Si Light na bagong salo ng sakit ay karga na ni Dako. Si Ban Yuan naman ay nagtanong din kay Dako tungkol sa mukha niya pero agad siyang pinalo ni Dako habang namumula. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Mag-focus kayo sa training. Kung magpatuloy pa kayo, pagtatrabahuhin ko kayo hanggang umaga. At sa banta ni Dako, nagsimula na silang mag-training ulit, habang si Light ay umiiyak na sa paghingi ng pahinga. Agad na nagsimula mag-sparring sina Ban Yuan at Russell habang nagpapalitan ng mga palo. Umiikot sila sa buong training room, gamit ang bawat espasyo na maaari nilang sakupin. Nagbanggaan ang mga kuko ni Russell laban sa espada ni Ban Yuan, na nag-iwan ng mga after-image ng enerhiya sa hangin. Habang nagmamasid, komentaryo ni Light kay Dako na mukhang mas malakas na si Ban Yuan at nag-isip kung marapat bang itigil na ang focus nila sa dungeons at bumalik na sa tore. Inisip ni Dako na masyado pang mabilis ang opinyon ni Light. Kahit na umunlad na si Ban Yuan, malayo pa rin siya kay Light at sa beast na si Russell. Napansin niyang mula pa sa simula, ang sparring ay naging magaan lamang dahil may isa sa kanila na nagtatago ng lakas. Alam ni Dako na magbabalik sila sa tore kinabukasan at nag-isip kung nahanap na ba ni Ban Yuan kung paano haharapin ang halimaw na nasa loob ni Russell, dahil kung hindi, wala rin namang pagbabago mula sa nangyari noong nakaraang linggo. Alam din ni Ban Yuan na kung hindi nila agad masosolusyonan ito, mauulit ang nangyari noong nakaraan. Habang patuloy ang laban, inactivate ni Ban Yuan ang All-Seeing Eye. Sa nakaraang linggo, pinagmasdan niya si Russell, at nakatulong iyon sa kanya upang matutunan ang ilang bagay.
Ang kanyang pagkabangis ay nai-trigger ng paggamit ng anumang emosyon bilang fuel. Depende sa emosyon, malaki ang pagbabago sa kanyang kalagayan. Kapag ang isang labis na negatibong emosyon ang ginamit, magsisindi ito hanggang sa mawalan siya ng kontrol. Ngunit kapag positibo at kalmadong emosyon ang ginamit, humuhupa ang galit ni Russell at nananatiling stable ang kanyang emosyon. Dahil dito, nagpatuloy si Ban Yuan sa pakikipaglaban kay Russell para mas lalo pa niyang obserbahan kung paano talagang gumagana ang kapangyarihan niya sa laban. Ang mga matinding emosyon ay natural na pinapalakas ang galit, kaya't hindi maiwasan ang karahasan. Habang patuloy ang paggamit ng emosyon bilang fuel, mas lalakas ang galit ni Russell. Gayunpaman, nais ni Ban Yuan na subukang baguhin ang fuel, gamitin ang isang mas positibong emosyon. Nagpatuloy ang sparring hanggang sa makuha ni Ban Yuan ang kalamangan at ginamit ang likod ng kanyang espada upang itulak si Russell, na ang buhok ay naging itim na. Si Light at Dako naman ay nabigla dahil sa ginawa ni Ban Yuan habang pinapanood ang kanilang laban. Naitulak si Russell, napaupo sa sahig at dahil sa pagod, bumagsak si Ban Yuan sa kanyang mga tuhod. Ngunit ang galit ni Russell ay umabot sa rurok. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ayaw niyang sumuko. Nang makita ni Ban Yuan na umabot na sa puntong ito ang laban, naisip niyang oras na para isakatuparan ang kanyang plano upang patunayan na hindi lang siya nagbibiruan sa mga nakaraang araw. Ipinag-extend ni Ban Yuan ang kanyang kamay at lumikha ng magic circle. Ipinapakita na ang mga araw na ginugol niya kasama si Russell ay pinahintulutan siyang mangolekta ng mga piraso ng kanyang emosyon. Kung siya man ay masaya o tahimik, hindi lang basta niya kinolekta ang mga emosyon ito, kundi kinopya niya ito mula sa kanyang essence. Agad nang pinalaya ni Ban Yuan ang mga essences ng kagalakan, kasiyahan, at tawanan at nagmadali siyang tumakbo papunta kay Russell, bitbit ang mga emosyon ito. Inaasahan niyang makakatulong ito sa kanya. Ipinunta niya ang mga ito kay Russell upang subukang ipasok niya ang mga emosyon. Ngunit bigla ang isang malupit na strike ang pumihil sa kanya upang hindi makalapit. Sa sobrang galit, nakuha ni Russell ang kamay ni Ban Yuan na nagdadala ng emosyon. Nagulat si Ban Yuan at nakita niyang si Russell ay humihigpit ang mga ngipin. Agad na tumayo si Russell, niyakap si Ban Yuan sa baywang parang isang rugby player at gamit ang momentum, inihagis siya pabagsak sa lupa, patagilid sa ibabaw ni Ban Yuan. Ramdam ni Ban Yuan ang bigat ng pagkabagsak at napatigilid na siya. Si Russell ay may demonyong tingin at may malakas na sigaw. Tinangkang sumugod kay Ban Yuan gamit ang matalim niyang mga kuko. Nakita ang panganib, si Dako at Light ay agad tumakbo patungo sa kanila upang pigilan ang atake. Ngunit isang kadena ang lumitaw na mabilis na umikot sa braso ni Russell, pinigilan ang atake. Isang pangalawang kadena ang lumitaw at ipinako ang isa pang braso ni Russell, ganap na pinigilan siya. Nakita ni Ban Yuan ang ekspresyon ni Russell at nag-alala, ngunit mabilis niyang napansin na ang kanyang buhok ay nagbago ng kulay, naging kulay pink, at bumalik siya sa normal na anyo. Nagsimulang hamupa ang takot ni Ban Yuan nang makita niyang mabilis na nakalma ang beast sa katawan ni Russell. Naramdaman niyang ligtas na siya, ngunit nag-isip din siya kung magiging mapanganib kung kailangan nilang pigilan siya tuwing sila ay maglalaban. Naalala niyang posibleng may ibang paraan na mas madali para patahimikin siya. Napansin ni Russell ang ginawa ni Ban Yuan at nagpasalamat siya sa kanya. Hindi naiintindihan ni Ban Yuan kung bakit siya nagpapasalamat, samantalang hindi pa rin niya tuluyang nasosolusyonan ang problema. Ngunit nagmamadaling tumanggo si Russell at nagpasalamat muli, na nagsabing sa ngayon, kahit papaano ay nakakapaglaban siya ng medyo magaan. Para sa kanya, malaking hakbang na iyon at masaya siyang nandyan si Ban Yuan. Nagsimula siyang mamula sa sinabi ni Russell, ngunit si Dako ay agad na lumapit sa kanya, matalim ang tingin. Nabigla si Ban Yuan dahil sa sobrang lapit niya, kaya't nagmamadali siyang maghanap ng dahilan, nagpa-practice tayo dito, hindi mo ba nakita? Habang patuloy na pinagmamasdan siya ni Dako, si Light naman ay lumapit din, nagpapakita ng galit na walang nasaktan. Ngunit si Dako ay tila may naiisip na iba. Pinatingin niya kay Russell, na naging dahilan ng atensyon ng lahat, pati na si Russell, at nagpalala kay Ban Yuan. Matapos magmuni-muni si Dako, humarap siya kay Russell at nagtakda ng desisyon. Wala naman, sabi niya, pagkatapos ay tinapos na ang training para magpahinga na ang lahat. Habang naglalakad pa uwi,
Nakita ni Russell ang hitsura ni Dako, puno ng kalungkutan at duda. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.